Yan. So, everybody, so first of all, thank you. Thank you for reaching out. Thank you for coming in here to, to experience this group counseling with me first time. Okay. So, kamusta kayo? Ganito. I will just give you 2 minutes for this one. You need to think of a thing, something, anything, an object that will best describe you as a person. Okay? So, while I'm giving you 2 minutes of that, I'm gonna ask one by one, how do you feel? What do you feel right now? Using weather in the Philippines. No, even in the other country, that doesn't Philippines. So, start with you, Joel. If you feel, ano yung weather ng feeling mo? Anong, kumbaga sa weather? For example, ako, right now, I am rainy. Rainy because I have a lot of things going on in my life that I need to accomplish. Kasi ang dami kong schedule, ang daming ginagawa, ang daming kailangan tapusin, mga kausapin ng mga tao. Kaya it's a rainy kind of season for me, but I'm fine. I like rainy days. How about you? Siguro hangin. Kasi Windy. saan, Windy ang weather today. kasi parang kung ano yung meron, sunod lang din. Parang go-flow. Is that what you feel right now? You like the wind? Wala pang masyadong strong na talaga. Kung ano yung gusto. Parang yan. Ikaw, using the weather, anong feeling mo ngayon? Nafe-feel mo ngayon? May thunderstorm ba? Ano? At-araw ba? Sunny ba? Masaya ba? Ano? Okay. Yes. Cold na lang. Cold. Okay. Winter. Cold. Yes. Dito po kasi malamig po. Malamig because yun yung pakiramdam ko. Galing na po kami. Mag-isa lang po sa bahay. Diba yung lumandali ko sa So you feel cold because feeling mo your parang patay na ako. parang patay ka na. Okay? May dadagdag ka pa? Okay. William, Cloudy din po. cloudy. Cloudy naman sa'yo. Okay. Cloudy because Feels like meron kang times na parang this week pwede right now. As in right now. so cloudy. Madami sa pag-workout sa Maraming isip. so, Okay. So cloudy. Grace, how about you? Ako po siguro paulan. Paulan pa lang. Paano? Hindi po ganun kainit, hindi rin naman ganun ka heavy yung ulan ng nararamdaman. Kasi parang lalo po ngayon, ang dami po kasi mga balita na nakaka-apekto sa akin. Pero hindi naman siya totally super affected ako. So parang may mga decisions din po sa buhay na parang ano ba to? Okay ba ako dito? Pero okay naman ako ngayon. Na ngayong araw okay ako. Pero may mga times na dumarating po na hindi ako okay. Yun yung time na medyo paulan. Shane. Cloudy as well. Malapit na rin. Kasi, just like clouds po, is kapag mabigat na po yung
yung description nyo, ng feeling nyo, parang in general, no, most of your days, ganun yung feeling nyo, no? Pero syempre, meron din mga sun days yan, di ba? Okay. So, like what I asked kanina, object naman. Ano yung object that will best describe you? Kasi I believe you know each other somehow. No? And but I assume not really. No? Kilala niyo isa't isa pero hindi pa lubos. Ngayon, ano yung object na yun na pwedeng mag-represent sa inyo para mas makilala namin kayo ng higit pa dun sa current na pagkakakilala namin sa inyo ngayon. Okay. I'll give you an example. I am like this woman. I'm like a pen. Okay? I can express myself more when I write it. No. It's written. It is more than what I am saying. It is more than what the people see about me. It's a pen. I am writing. I am giving a mark. Most of the time, I am giving a mark to individuals' lives that I am, experiencing my presence. I can make deep relationships with people. Very good my growing. So, I'm a pen. Okay, sinusunod. Sige, mag-start tayo. Okay, Winnet. Feeling. Pillow. Cause, She's a pillow, ha? feeling. Bakit pillow? Kasi po, kapag sometimes, yung ibang mga tao, syempre ako din po, when I'm sad, kunyari, pupunta ako ng, or may something na mangyayari, or may nakifeel na po ako, parang, it feels like na yung pillow, yung parang nagiging sandalan po. Tapos, iyaan din po ba sa person? Yeah. So you are a pillow. You're like a soft, pillow. yeah, soft, Soft. soft Okay. sa inside, pero pag makikita niyo kunyari, kagaya po nito, it looks like hard siya sa labas, external, pero pag ginawa ka na or internal, magiging soft siya. Soft siya. So, si Winnet ay pillow kasi malambot siya talaga sa loob. Sige, si Jandro. Ano po? Kumot. Kaya ko pag sa problema, kaya na lang po yung doon ko na lang po binubukas para komportable po ako. Lalo na po pag mag-isa na po sa bahay. So, paano mo nasabi na ikaw ay kumot o kagaya ko yung kumot? Paano naging description ng personality mo ng kumot? Pwede mag-change ng object ha, pwede ba? Kung isa pa lang kumot. Ikaw ba ay parang kumot din? Bakit? Paano? Si Jandro ay parang kumot. Lalo na po yung mga kapatid ko, yung mga problema. Ako rin po yung mga pinag-isandalan po nila na malapit po sila sa akin. Na ano rin po kasi, ano po kasi, nagdamdamin po ang kulit. Lumayak na po sila sa akin. Lalo na po pag wala po sila, sabi ko sila ng mga tinutulungan ko. So parang ikaw yung safety blanket nila. No? Pag they don't feel good, ikaw yung bumot na magbibigay ng comfort. No? That's nice. Sige, Jonah. Siguro ano po, actually, same lang naman tayo na pillows. Pillow. Pero hindi siya ordinary pillows. Yung pillows na matigas sa labas. Bakit matigas sa labas? Siguro, kung papansinin mo yun, para akong matatag. Para akong malakas. Pero yung nasa loob nga ng pillows, kaya yung sinabi niya, mas malambot. Pag nakuha na yung pinaka-loob na
sobrang napakalambot ko. Sobrang napaka puso ko. Para bang mabilis ako kapag kami mga iyak. And then, yun, sobrang minsan, sometimes, feeling ko ang lambot-lambot. Ito, parang gano'n. Tapos, and then, meron din na kaya nga close. May mga friends ako, na hindi na friends kahit naman na sa bahay. Pag may mga problem, ako talaga yung nalalapitan, sinasandalan, minsan, hinihingi ng payo, na kahit pa paano, nakakapagbigay naman ng comfort sa kanila. Diba? Kahit pa paano, nakakatulong. Siguro yun ako. Sige, Shane, ikaw. Ano po, yung expertise ko, Mhm. na pagkakadescribe sa akin. First ko is glass. Glass. Kasi we all know glass is a very fragile object. So it can easily break. Just like kapag when you apply too much pressure on the glass, let's say the glass is smooth, when you apply someone or something is like too much pressure, I easily break. And the second thing I think is represent is ano po, handkerchief. Based on my past experience po is if someone that I know or like someone that I am close with is having problems, I am the one to fight their case. Not literally, but I can comfort them. I can give them small advices from my past experience also that can or can help them. Figurative. Okay, ikaw, Grace. Ako po, dalawa lang. Sige. Gusto ko yung dalawa. Hindi. Para ano po. Kasi yung sa akin naman po, yung una, earphones or headset. Kasi parang, ano po, parang same-same po sa kanila na hindi rin ako yung nag-share na tao. Hindi ako yung mauunang magkwento ng buhay ko. Parang yung sa earphones po, doon mo mismo maririnig yung tungkol, di ba? So I tend to give advice sa mga friends ko. Parang mas ako yung pinapakinggan kaysa ako yung nangihingi ng advices. Parang ganun po. Pero ano po, habang lumalaki, habang tumatanda, may isa kasi akong friend ko sabi niya sa akin, ano, parang wala kang problema, bakit ikaw lang lagi, parang may solusyon ka sa lahat ng bagay, parang ganun. Sabi ko, hindi meron din akong problema. Parang hindi ko lang sinishare, parang ganon. Parang kinakaya ko na ako lang. Pero sabi niya sa akin, kailangan ko rin daw pong mag-open sa ibang tao kasi parang natatanggalan ko sila ng karapatan na parang karapatan or privilege na i-comfort din ako sa panahon na hindi ako okay. Ayun po. So, kaya headset ako. Tapos yung pangalawa naman po, sponge, yung panghugas ng pintan. Kasi, ano po, madali akong mag-adapt sa mga nangyayari sa mga tao. Tapos nag-a-adjust din po ako, depende sa kung sino yung kasama ko. Merong times na maingay ako, makulit ako, pero meron din na may side din ako na tahimik. So, depende siya sa kung sino yung kasama ko. Ganun. Siguro, nasanay din ako na, alam mo yun, parang part siya ng personality ko na hindi ko binibigay lahat sa isang tao. Hindi ko siya pinapakita lahat ng, hindi ko po alam kung ano ba yun, kung problema. Kung problema ba yun ako niya, sa group na to, iba ako. Sa group na to, iba rin ako. Pero that doesn't mean na pinaplastic ko yung isang grupo. It's just that meron akong personality na natitrigger nila, lumalabas kapag sila yung kasama. Ganun. Kaya sponge. So, meron ko ba hindi natawag? Wala na, di ba? Ayan. Sige. So, meron ba kayong na-discover sa isa't isa na bago? Hindi nyo akalain na ganun pala siya. Di ba? Okay. So, before we move forward, ito na, sasabihin ko na muna yung ground rules natin. Okay? Sa session natin. Kasi importante po.
kasama din ko dun sa waiver na pinagawa natin kanina, na kung ano man yung numbers na mababanggit ko, susundan natin. So, una, syempre confidentiality. What you see, what you hear, leave it here. It's encouraged not to talk about anything about this outside the door, right? So, your participation here is voluntarily, nananamilit, okay? And you're here for a reason. No? You find yourself, there's some challenges and difficulties. So, that's why we're here, okay? So, we need to, do the reason why we're here. No? Okay. So, this is a non-judgment safe space, environment, room, or group. Okay. So, kung meron man tayong magiging opinion about sa pag-uusapan natin, o meron man mag-share, no? Lahat ng experiences, lahat ng paniniwala, lahat ng nararamdaman, ang reaction is, valid. Okay? Wala tayong dapat sabihin or sagutin about someone's feelings. Okay? So, lagi tayo pag magsasalita, we speak about ourselves lang. I mean, ourself lang. So, pag magsasalita, umpisahan natin sa word na ako. Hindi yung ako tsaka siya, kami. Hindi natin gagamitin na laging ako. Kasi dito, ang i-express natin, sarili natin. Okay? At the same time, makikinig din tayo sa iba. At uunawaan natin. Okay? Sige. So, hindi allowed sa atin ngayon ang magkakaroon ng side talk. Ano yun? Yung habang may nag-share na isa is merong nag-iusap ng gano'n. Bawal yun, ha? So, we are given enough seats, enough space para, we can individually express ourselves and not to talk about another person. Okay? So, lahat tayo dito, we are encouraged to share. To let us know. Let everybody know what you feel, what you think, your thoughts, no? Ano yung naisip mo? Okay? Pero, if there is a question or, a topic na madadaanan na you don't feel comfortable answering or you don't want to share, just say pass. And we understand. Okay? Walang mamimilit na sasagot. Okay? Kung saan ka komportable, you want to share, share. You don't want to share, then don't. Okay? So, meron tayong so this is our first phase. Meron pa tayong second phase, yung second session natin, and then third session sa mga susunod pang mga araw. So, iwasan natin kasi minsan matatanong tayo ng ano yung nangyari. Ganyan. Minsan hindi maganda. So, when we're describing it, iwasan natin yung masyadong graphically and just visually, graphically and imaginary strong description. Kasi minsan, meron tayong experience na nakaka-trauma, baka na-trauma din yung iba. Meron kasi mga second-hand traumas din. Kasi iwasan natin. So, don't worry, as your facilitator, I will try to help you express that in a way na we won't be, making traumatize other participants. No? Okay? So, this session, okay, and the other sessions that will happen, this is not about pointing what is right. It is not pointing about what to do, what is wrong and what is right. No. This is about understanding what we're going through, okay, helping each other, supporting each other. Alright, so walang tama, walang mali, sasabihin. Okay? So, in every session, we will end our group counseling with positive notes. Alright, so we will start our therapeutic
therapeutic approach there, no? Kasi, you know, most of the counseling that is happening, be it group or individual, it is for us, you know, to refrain the thoughts that, you know, negative, to make it more positive, ganyan. Okay. So, most of the say challenges that I've seen in the forum is, you know, yun nga, social and personal. So I understand. Kasi sometimes, no, it is really a challenge to face different people with different personalities, right? Diba? And different people in different situations. It's different from your work or in school. It's different when you're with your friends. It's different when your organizations. Siyempre, diba? Iba-iba. Minsan, meron parang hindi fit sa atin and we're not familiar with it. Challenge tayo ngayon. Minsan nakakakos ng stress. So, I believe doon galing yung sinagot doon na social and also personal. Right? Meron naman iba na confused between what's right and what's wrong. This thing, it seems right, pero hindi siya practical. Ito naman practical, pero parang mali. Ay, parang gano'n. So, we're gonna talk about that. So, being said that, na yun yung pinaka magiging focus ng pag-uusapan natin. Okay? Because I believe some of us are having social anxieties, diba? O yung iba, meron nagkakaroon ng feeling na slowed down, medyo yung mood is medyo cloudy, malungkot, no? Sabi nila parang depression daw, ganyan. So we will try to focus our discussion there. So I just want to ask each one of you, have you ever felt, or let's say, can you describe me the feeling? Okay. Yung feeling, yung reason, ba't kayo nandito ngayon? Ba't tayo nag-uusap? Ba't kayo pumunta dito? Kasi meron tayong nafe-feel. Ayaw natin yung feeling na yun. Diba, na-mention ko na kanina, meron anxiety, meron nalulungkot, meron confused, so ganyan. Okay? Yun ang pag-usapan natin. So, yung reason bakit nandito tayo. Sige, I will start with Shane this time. Okay? Yung reason ba't nandito ka, kasi meron ka nafe-feel na hindi maganda or hindi mo gusto. Can you describe what is that feeling? Kaya ako nandito is, this past few days, weeks and months is, ano po, yung feeling ko is unstable. Like, may naka-experience naman na extreme highs, like, minsan sobrang sama po, hindi minsan, sobrang conflict ko. And I feel like I need help with that kasi minsan hindi ko na control emotions ko. Just, example is feel ko na minsan feeling ko ang sama ko lahat ng tao kasi nakapagsabi ko ng hindi maganda to that person. Tapos minsan naman feeling ko na baka kaya ko lang nasabi or because my emotions are high and hindi nila ako maintindihan. Like, I need someone, I feel like I need someone that I can talk to. Share and express myself. That's what I mean. Honest answer to that question. Sige, Grace, answer. Kaya ako nandito kasi gusto kong i-try na ako naman yung pakinggan. Yung ako naman yung mag-share na hindi ako matatakot na marinig ng ibang tao kung ano ba talaga yung tumatakbo sa isip ko. Kasi nitong mga nakaraang araw ko, naramdaman ko na parang mas tahimik ako. Mas gusto ko mag-isa ako. As in parang hindi ako nakakausap
parang ngayon po, nagtatry ako ng parang ibang way para baka kailangan ko nang i-express kung ano man yung mga nakakabit sa isip. Ganun. Okay, Lynette? Regarding kay Ate Grace, ayun po, I also feel, kung bakit po ako nandito is because I want to be heard naman. Kasi, kagaya din po sa kanya, parang, mostly ako lagi yung nakikinig, hindi ako, never akong pinakinggan. Lalo na sa, ayan, lalo na sa family, kapag, It's okay, it's okay. and kapag there's something I wanted to tell, but ayan, sa sarili mo pa nila kasi, ayan, sa sarili mo pa nila kasi sasabihin ko, Christos, I, no, I have that po kasi, this week lang kasi. Ayan, yeah. Kapag ganun yung nangyayari, ano yung nafe-feel mo? Nasasaktan ka. Tapos, sabihin mo upon may follow-up question ako sa inyo regarding that. Sige, ikaw. Kasi alam ko na experience na gusto ko sa ganito. Yung badal na ako na sinabi ni Ate Grace ko na ako naman po yung pakikinggan. Wala gusto ko kung ano po. Joel? Ako po siguro tatlo. Una, stress. Maraming stress. Pero, sa pagkatao ko, siguro kaya pa naman. And then, pangalawa, yung trauma. Yung about sa may brother. Na first time ko kasi makakita, lalo na doon sa tawag ito, pinakamamahal na mangyari yung ganun sitwasyon. And then katabi ka niya, tapos nakita mo. After nun siguro, months, bago unti-unting mawala sa isip ko yung mga nangyayari. Even pati yung lugar na yun na pinangyarihan ay ako punta. So I think trauma. And then, yung pangatlo, kagaya din yung binigit nila, na gusto ko naman siguro makapaglabas din ako ng mga nararamdaman ko. Dahil sa marami ng pagkakataon, ako yung nakikinig. Gusto ko naman ako naman yung papakinggan. Salamat sa pag-share man, ha? Okay. Ngayon, I need to know, since you're feeling this way, gusto ko sana kung pwede, aside from Joel, give a specific na, saan nanggagaling yung, sinabi niya trauma, tapos gusto niya din mag-express. Because of that, siya yung nakikinig din, no? This time, parang like everyone else, no? Gusto din niya na siya naman yung pakikinggan. Yun, gusto ko malaman, okay, if you are comfortable sharing yung actual experience, okay lang, or I just wanted to know, ano yung exactly yung naramdaman nyo during that time na nangyari yun. Okay? Ano yung naramdaman nyo? May kinalabutan ba? Mga ganun. Okay, pero that's a description that is, far from what I am expecting, but, let me know what you feel. Physically, may naramdaman ba kayo nung nangyari yung incident? Meron ba kayong naramdaman? Physically, ano yung naisip niyo? Ano yung tumakbo sa isip niyo during that time na na-experience niyo yung bagay na yun na nagbigay sa inyo ng hindi magandang pakiramdam? Okay? So, let's start with, since we didn't already share, so let's start with
pag ganun po, may time po na kapag may time po na ganun, I tend to imagine myself, lalo na kasi sa bahay po, healthy, so, ayun, tas, ayun, hanggang po sa, pero ayun, I tend to imagine myself na, Okay. High ceiling. You mentioned about high ceiling. Can you repeat that? Hindi ko siya masyadong naintindihan. ano po, Yung na-feel mo that time, ayun, I wanted to die. you wanted to die. Kasi nasasaktan ka emotionally. You wanted to die, but have you ever think about doing it? That is hard, no? Pero minsan talaga, dumadating sa point na gano'n eh. Minsan sa pain eh. Yung emotional pain, di ba? Dahil minsan parang, sana kung pwede lang, maging bula na lang ako eh. Wala na lang ako mawala. Pok na lang, tapos na wala, di ba? Parang mahirap talaga ma-experience yung gano'n. How about you, Shane? Can you give specific or just, describe the feelings that you felt and how you react on it? Ano yung naisip? Share ko na natin yung experience na this year lang. Yung first months na year natin, January, February, March, stressful, sobrang stressful sa school. Siyempre, ako po, leader sa school, and ang dami ko yung nagagawa to the point na hindi na ako pumasok for like a week because I'm so burned out na hindi ko na kayang bumangon para pumasok sa school. Ang feel ko, naisip ko lang na is gusto kong lumayo. Lumayo ng lugar para isipin, malinis ko yung stress ko. Like, gusto ko muna umalis sa lugar na to. Sa bahay. Gusto ko sa malayong mga lugar na walang may makilala sa amin. Na pwede ko isigaw yung feelings ko. Para lang, in a way, na ma-comfort ko yung sarili ko. Ako po kasi nakakalabugan sa ibang tao. Like, ayoko maging burden sa kanila. Kaya gusto ko, ang natin ko na is, lumayo muna ako sa kanila. Hindi sila tumagdag is, hindi na ako tumagdag sa kanila. Para, hindi na po, is yung burden na kanila. You want to scream. Gusto mo isigaw. Kaso walang bundok dito. Yung meron mo bundok dito. Kung pwede lang. Actually, it's a healthy outlet. Yung gano'n na if you feel something, nakakasasabog ka. Diba? Talagang magandang sumigaw. No? And even crying, no? It's not a sign of weakness. Crying is also a good outlet to release the pain. Ikaw, Jandro, same question. Pwede ka ba mag-share? Gusto mo ba mag-share yung specific na experience mo na nagbigay sa'yo ng feeling? Tapos, hindi yung naisip mo, ano yung tumakbo sa isip mo yung experience mo na right that moment. Depression sa Depression. kasi po nagkakaroon po ng family problem sa bahay. Gusto ko na lang po sa lumalayo po ako pupunta po sa tulog po mga na walang katao-tao na wala po yung makakarinig nagsasalita ako doon lang po gumagat yung doon ko lang po na parang nawawala yung lumapasok ko sa isip ko na gusto ko na magpakamatay pero binabaliw ko yan yung sarili ko. So, yung thoughts na yun na gusto mong din mamatay, yun yung
may naisip ka ba din na kung paano mo gagawin? Meron ako po sa ano na po. Parang gusto ko na po tumalon ng isa. Doon na lang po talaga. Laban sa ilog. Okay. Pero, nagagawa mo na po. Lalo na po sa gusto ko pong isa lang. Gusto ko lang tao sa paligid ko. Ako lang inakarinig. Naging okay naman. Naging okay ka na by being alone. Kasi you talk to yourself. Actually, that's a healthy thing. Even I am talking to myself. Most of the time. Kasi, diba, kapag pinag-aralan ka, kakausapin mo yung sarili mo, pero ayaw mo na sa isip mo lang kasi pag narinig mo yung boses mo, mas lalo mo siyang ma-feel kasi naririnig mo siya. There's nothing wrong with that. That's okay. Sige, Grace. Ako po, yung ngayong game na nangyari po kasi sa akin, parang dun sa, kung academically po, na pag-uusapan. Sa context lang po, RQ student po kasi ako. Tapos yung thesis namin, individual siya. So, ikaw lahat gagawa ng mga plans, yung research, and so on and so forth. So, yung last na sem po namin, tapos ita-take mo siya ng 3 sems. Tapos, i-defend ko rin siya ng trials bago ka makagraduate. Tapos, supposedly po, graduating na ako this year. Ang nangyari, nagka-problema po yung laptop ko. Tapos, parang, nung time na yun, alam ko na hindi ko naman kasalanan na nasira yung laptop ko. Pero, parang sinisi ko pa rin sa sarili ko yun. Kasi parang, since simula nag-aral ako, never akong nag-fail sa school. Ngayon lang. Ayun. Ngayong year lang. So, parang mabigat siya sa akin. Kasi, parang andun na ako. Parang one step na siya para mapagaan ko yung buhay ng parents ko. Ganun. Pero hindi pa rin binigay. So, baka hindi ko siya time. Pero yun po. Nung time na yun, yung ginawa ko, hindi ko na mabuksan yung laptop ko. So, parang na huminto yung mundo ko, literal. Na parang, totoo pala yun. Akala ko joke-joke lang. Parang akala ko dati, OA lang na sinasabi na parang huminto yung mundo mo. Ganun. Pero nung time na yun na pagka hindi siya ma-open. Lahat ng files ko nandun talaga siya as in. Tapos kung may mga nasa drive man, hindi siya sapat. Kasi yung iba talaga nasa laptop. Tapos yung laptop ko po na ginagamit, hindi siya yung normally na mahihiram mo lang, pwede mong gawin sa computer shop. Hindi po ganun. So, parang may kailangan talagang specific na specs para makagawa yung mga ginagawa ko sa school. And nung time na yun, wala naman po kami pera to buy another laptop. Ganun. So, ang ginawa ko po, nanghiram ako. Parang week bago yung defense ko, nanghiram ako ng laptop. Tapos, tinry ko pa din, tapusin. Tapos, yung na yun, parang tumayo na lang ako. Tapos sabi ko, kasi may space po ako sa bahay, nandun yung gamit ko. So, nandun ako lagi. Tapos, tumayo ako. Tapos sabi ko na lang po kay mama na parang hindi kaya na hindi ako makakagraduate this sem. Kasi nga, hindi ko talaga kaya. Tapos sabi naman, tapos parang yung parents ko lang parang, okay lang yan. Next, na lang, may next sem pa naman. Pero sa akin mabigat. Kasi alam kong sinasabi lang nila yun para lang pagaanin yung loob ko. Kasi lalo yung ate ko po, parang nabanggit niya sa akin na hindi mo naman kasalanan, hindi mo naman ginusto. Parang nakita rin naman namin kung paano ka nag-effort. Parang mahirap lang sa akin tanggapin na okay lang yun. Kasi sa akin hindi okay. Kasi malapit na ako eh. Tsaka, ayun po, sabi rin sa akin ng ate ko na sanay ka kasi na na-achieve mo yung mga pangarap na sinasabi mo para sa sarili mo. Siguro lesson lang din eto sa'yo na hindi pa binibigay kasi
baka hindi pa oras. Baka may iba pa palang kailangan gawin, may kailangan ka pang matutunan para kapag dumating yung time na ayun na, doon mo malalaman, kaya pala, parang ganun. Tapos, kaya parang simula nun, medyo naging iwas ako sa iba. Parang ayoko munang kumausap. Iniisip ko talaga, bakit hindi ko nagawa? Ba't yung ibang classmate nagawa naman? Ganun. Tapos parang kung sa iba, kung aanhin, parang ang babaw. Parang sa sarili ko talaga yung problema. Parang iniisip ko, ang babaw na problema mo yung ibang tao, ganito, ganyan. May mas worse yung nararamdaman compared to yours. Pero, ewan ko, ganun po talaga ako. Tapos mababaw yung luha ko. So, mabilis akong maiyak sa mga bagay-bagay. Kasi nga, parang overly yung empathy ko sa iba, pero sa sarili ko, medyo harsh ako. Parang masyadong mataas yung standards ko para sa sarili ko na dapat ganito ka. Kasi binibigay naman sa'yo lahat. Parang as bunso din ko kasi. Ako na lang nag-aaral. Parang binibigay naman sa akin lahat, wala silang pagkukulang. Yung kaya mabigat sa akin na hindi ko nagagawa yung mga kaya ko namang gawin lahat. Ngayong year lang. So this year, the next time na yung ganyan feeling mo na yung mood mo is low, and you feel slow down, na, okay. Pero maganda yung yung thought process mo. You have that innate support in you na naisip mo na somehow you're setting these things, but maybe it's not my time, though it came from your parents and your ate, no? But you even can say it to yourself. Yung process mo na rin doon. That's a good thought to ponder on the process. Okay, Julian, ikaw. Ako, medyo haba tayo sa akin. Kasi, unang babanggitin ko, dalawa eh. Siguro yung past. Doon sa bata ako. Benta ko na. Kasi yung bata ako, mga kasama ko minsan. Bata pa lang ako, namulat na ako na. Hindi ako lumaki sa mother and father. Lumaki ako sa lola ko. Doon ako maraming tanong, maraming gustong malaman dahil bata. Inalam ko siya in the way na ako lang sarili. Para akong nag-mature ng sobrang aga. Na nalaman ko lahat bakit hindi ko nakakasama yung mother ko. And then yung father ko, bakit hindi ko siya tunay na father. Stepfather. Tapos, ako lang, mag-i-child lang ako yung time na yun. Tapos, hindi naman siguro, masasabi ko na noon. Kasi sabi nga, malalaman mo sa ibang tao. Masama akong tao. Masama akong bata. Napaka-kulit, hindi lang sa kulit, alamura, gumagawa ng nakakaibang bagay na nakakasama sa ibang tao. And then, nag-aaway kami lagi ng parents. Bumali ito. Actually, magkakasama. Let me assist you to address the thing that I wanted to know. Okay? So, you did mention about ganito ka, nung bata ka ganyan. So, marami kang past memories na I think we need to address that also. Pero, ang gusto kong malaman, okay, in one situation, specific situation na mo naramdaman yung unwanted feelings na yun. Like, okay, you mentioned about that incident, yung sa brother mo, diba, na-traumatize ka doon. And then, how it affects you. So, okay, you did mention about the trauma ka. How about your moods? How about your feelings? Yung about sa brother ko, ang naramdaman ko, una, nahina ako. Hinang-hina.
Pangalawa, takot na takot. Sobrang takot. Kasi, sa harap mo, nakita mo sa mukhang doon, tumirik yung mata. So, hindi naman siya laging nakikita. Or may napapanood na hindi ako. Dahil doon sa actor na pangyayari yun, natatakot ako kahit hanggang ngayon na maulit o kaya malaman na nangyari ulit sa kanya. Kasi parang ako yung pinaka-apektado. Ramdam ko. Ako yung mismo wala eh. Kasi hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko nun. Hilo. Takot. Hina. Aranta. Halo-halo. Sa yun, after that happened, ano nangyari yun? Sa nagkaroon ka ba ng pagbabago sa sarili mo? Napansin ka ba? Inobserbahan ko naman, sabi ko sa sarili ko, hindi ko pwedeng ganito ako lagi. Yung mga sabi ko na, first month, na lagi ko siyang naalala. Kahit nakapikit, nakikita ko. Ang nakikita ko ito, tumipilit ko. So, pinalalakas ko yung loob ko. Na, till now, I think nakamove on naman na ako. Kasi kahit bumabalik sa alaala ko yung gano'n, inaano ko na lang na wala na. Hindi na maulit. Maulit man, wala naman ako. Ano na lang sa isip ko na tanggapin at kayanin. So, yeah. Yung sa kanya naman, pero minsan kasi yung trauma can also cause different moods eh, especially pag naalala mo, diba? So ngayon, since na-share nyo nga yung mga ganyan, ay nabanggit na rin ng coping, no? Coping mechanisms. Ano yung ginagawa? Diba? Ano yung reaction mo? Ano yung naiisip mo? Paano ka nagko-cope doon pag nararamdaman mo yun? Diba si Shane, gusto niya sumigaw eh. Diba? Gusto niya pumunta sa ganun. Ginawa mo ba? You never got the chance. So, since you never got the chance to scream and shout mo somewhere na gusto mo ilabas yung nararamdaman mo by shouting, screaming, ano ginawa mo? Ano yung coping mo? Ang naging coping ko is matulog. Natulog. Kasi, pag natutulog ko kasi, parang hindi ko na mararamdaman yung pagtulog na ako. Kasi may conscious na ako. Nakapagising ko, okay na ako. Then, ang ginagawa ko lang, natutulog. Or kaya, hindi ko matutulog is nagpupuyat sa cellphone. Is mag-scroll sa social media. Kaso, minsan hindi siya helpful. Kasi parang nababasa ng phone ko yung feelings ko. So, ang lumalabas na contents is mas nakakalungkot ka. So, first thing, yun talaga yung first na ginagawa ko matulog. After ng session natin, remind mo sa akin yung algorithm ng cellphone na I have something to share very important. Ikaw, Grace, ano yung coping mo? Ako po nagsusulat din. Kaya po isa. Nung time na, kasi yung ginagawa ko po, pag may mga nararanasan ako, nag-shutdown ako. Parang phone, pero tao ako na nag-shutdown. Ayun po, nasa kwarto lang ako. Wala naman akong kausap. So, either kumukuha ko ng literal na papel at ballpen or sa notes ko ng cellphone ko. So, parang yun po yung naging outlet ko. Doon ko lang nasusulat yung mga bagay na hindi ko ma-share sa iba kasi nga feeling ko gusto kasi nilang ipa-feel sa akin na okay lang. Eh, hindi nga ako okay. So, nilalabas ko po doon yung mga iba ko pang emosyon na hindi ko na ilabas sa phone lang. Kaya parang sa cellphone ko, okay lang sa akin kahit pakilawan mo lahat, wag lang yung notes ko. Kaya yun po. Siyempre, no? Mabubuking tayo dyan eh. Ikaw, Winnie, ano
po yung dumadirect ko po yung focus ko sa school, Dinadivert mo yung ano mo, attention mo. Okay. ginagawa ko Diversion. busy. And then kapag super heavy, I tend to hurt myself. You tend to hurt yourself. Nagsasafarm ka. Ano ginagawa mo? Nagkakating ka. Saan part? Sa this? Dito sa braso? Dito? Sa legs? Dito? Kinakat mo? Ano gamit mo? Yung grades. Yung cutter pang spoon. Yung gano'n. At saka blade pang shape. Ay, hindi po. Yung blade. Cutter. Yung Blade ng cutter cutter. is yung blade. Ah, okay. So, yun yung gagawin mo. Yun yung pang belword mo kapag masakit mo. Sa sakit. Para yung pain is mapili mo kaysa kung sa darang. Okay. Ikaw, John. Ano po, parang pag nasasobra na po ako sa dinadama naman po siya sa maglalakad po sa labas. Walking. Opo. Lalakad ka. Maglalakad lang po ako. Tapos hindi ko na lang po yung isip yun na ano lang po yung diretso sa walang pa. Naglalakad ka sa walang pa. Opo. Ikaw, Jorel. Ako po nagpapakabis. Busy sa lahat. Work, cellphone, actually, lahat basta mawala yung sa isip ko. Ano yan? Nanonood ka ng TV. Kaya inakal ko, kaya din yung isip ko. Tutulog ka na lang. Kasi yung pag-feeling mo na down ka na. Tutulog ka na lang. Inaantok kayo or you're forcing yourself to sleep? Ano po, kasi bago po kasi matulog is, kahit hindi naman po kasi pwede, I mean, hindi naman po kasi super strong na, as in, pagka natulog ako, kahit may problema, ang gagawin, iyak po. Kasi, parang for me, easiest way to fall asleep. Napagod na po yung mata ko, pagod na rin yung katawan ko. Ay, though yung katawan ko is malakas pa, yung mind ko is pagod na. Nag-shutdown na po yung katawan ko rin. Kasi shutdown po yung mind ko. Yung sinasabi nila na I cry myself to sleep. So, ganun kasi. You cry yourself to sleep. So, naiintindihan ko ka. I did mention naman kanina before we start na I will take notes of something lang. Sige, I hope you don't mind. I am writing some things that you're saying. Para lang, huwag ko makalimutan. So, actually, thank you for sharing. I will do this collectively. Kasi, lumalabas din ngayon. Though, syempre, we have different situations. We have different triggers. Diba? But one thing that we share today is yung feeling, yung unwanted feeling. And nakikita ko na there is this, sadness. Not really a depression per se or anxiety na tayo talaga. But these are normal things. Okay? Yung depression, maraming uri kasi ang depression. Pero from time to time, it's naman to feel the symptoms of depression. Kasi may pinagmumulan naman may masakit. May dahilan. Diba? Kahit yung mga times na hindi natin alam yung gagawin, minsan hindi na natin makontrol yung emotions natin. Kasi tumimba na there's something wrong. Those are normal feelings. Alright? So, it is good that we're checking on ourselves. It
is good that we're talking about this. No? So, right now, since na-share niyo yung mga ganyang feelings niyo, meron bang nagbago sa pakiramdam niyo ngayon? Bukod dun sa, meron bang nagbago sa pakiramdam niyo ngayon kesa dun sa pakiramdam niyo bago kayo pumunta? Meron bang nagbago? Nag-intensify ba yung emotion? Umaan ba? Parang may gusto ka pang i-share? I feel. Sa akin po, nakabawas sa bigat. Or Nakabawas sa sa bigat. inaalala ko. Okay. So, dahil nilabas ko na siya. Mhm. Kagaan-gaan siya sa pakiramdam. Mhm. Although nandun ako sa pinibig talaga yung sarili ko. Mhm. Kasi ayaw ka namang doon lang ako. How about you, Jennifer? Masaya po dahil nakinig po kayo sa mga nararamdaman ko. Na-feel ko po na ganito pala po yung paramdam pag may nakikinig sa ila. How about you, Vinay? Naramdaman ko po after this time na napahinggan ko. Does it make difference? May pagbabago ba? Meron bang pagbabago na is it significant? Malaki ba yung kapuna-puna ba para sa'yo yung pagbabago na nararamdaman mo? Napakinggan namin. Hindi ko sa Hindi ka sanay. Hindi ka sanay. hindi na sa Come again? hindi ka na sa Hindi ka pa sanay. Yun yung sinasabi na hindi ka pa sanay. You feel uncomfortable? Hindi naman. And that's good. At least you don't feel comfortable, no? But do you feel comfortable? Okay. Sige. How about you, Grace? Ako po, gumaan. Kasi ngayon ko lang din na amin na hindi ako okay. Tsaka parang minsan okay din pala na ipakita sa iba na hindi ka laging mata. Ngayon ko lang na na parang, kasi minsan po lagi ko lang sinasabi, hindi okay lang yan. Okay lang na nararamdaman mo yan kasi tao ka. Parang laging mantra ko nga din po yung all emotions are valid. Pero iba pala kapag nilalabas mo talaga. Okay lang na umamin na hindi mo palaging kaya. Yes. Yes. All emotions are valid. Yes, she. Gumaan din po. Since, kahit na nung January pa po nangyari yung about sa school na course. Hanggang ngayon, wala pang pinagsasabihin na naging situation po. Nung nasabi ko in this session, gumaan po kasi nabawasan ko yung bigat na dinadala ko pa rin hanggang ngayon. Parang naging trauma rin kasi siya sa akin. Kaya, hindi helpful po yung session natin. Please, may burden maging comfortable sa pag-open yung trauma ko na situation na nangyari. Okay lang naman sabihin mo. Mas okay nga na ilalabas mo kasi para mabawasan din yung iniisip mo. Kasi baka pag nasobrahan, mawala na ako sa right mind. Tapos sa mind. Baka iba na yung magawa ko. Baka mas lumala. Always remember, it is okay not to be okay. And, not being okay all the time is normal. Diba? Hindi lahat ng pagkakataon okay tayo. Diba? Wala naman natanggal mo. No? Ayun, since we're here, I am happy na somehow it helped
even this is just the first session, I'm happy that somehow it helped. Now, I wanted you to help me. Anong goal nito? Goal natin. Anong goal nito? Ano yung gusto natin ma-achieve? Kasi syempre, lahat ng bagay may start, no? And then may ending. So, since we're starting this, I believe meron na kayong nabubuo dyan ngayon na parang gusto nyo mangyari, no, na ma-achieve pag natapos na yung mga sessions natin. Okay? Siguro mga, say, 3 to 5 sessions. Ganyan. So, I just wanted to know, and please allow me to write it. Ano yung gusto natin mangyari, ma-achieve at the end of our sessions? What do you think? Ano yung gusto natin na ma-improve, na maramdaman sa sarili natin? Not necessarily yung mapatunayan. Wala tayong mapatunayan dito. Diba? This is for us to feel, no, better than before we join this group. That's one, diba? So ano yung gusto natin? I hope to hear one from each one of you. I can add it naman yun sa second session natin. I will, you know, show you the full goal of our team. Sige na, ready siguro. Alright, ano yung answer? Sige, Grace. Siguro po ako, yung goal ko, is to share kung ano man yung mga nararamdaman ko without thinking na magiging burden siya para sa taong pag-sharean ko. Okay. And So, yung goal mo is for you to feel na kapag ikaw naman yung nag-share is hindi nakakabigat. Yun yun? Tama. Tama ba? Nire-praise ko na. tama, Okay, sige. na mas magaan pala kapag mas marami. Alam niyo po yun, yung kasabihan na mas magaan kapag mas marami bumubuka. Kasi nung dati po parang sa akin, kinakaya ko, hindi dahil kaya ko, kinakaya ko kasi feeling ko, kailangan kong kayanin. Ngayon, nung na-start ko yung session, parang, kasi nung parang first ko, bago pa itong araw, medyo hesitant ako to attend. Kasi nga, hindi naman talaga ako, wala sa akin yung mag-share. Hindi ko talaga forte na mag-share ng kung anong nararamdaman ko. Pero ngayon parang natikman ko na, alam niyo po yun, parang di ba pagbata, nakatikim ng matamis. Gusto na niya. Yung pakiramdam masarap, parang thankful ako kasi umattend ako ngayong araw. Na gusto ko at the end of this session, hindi siya yung nasasayang lang na nagkasama-sama lang tayo ngayon, tapos wala akong nauwi. Ngayon masasabi ko na may baon ako. And thank you po. Take note of that. Gagawin natin yan. Magiging purpose ng mga sessions natin. I-address natin yung goal na yan. Ikaw, Shane. Ang goal na gusto kong achieve at the end of the sessions is validate myself. Self-validation. Ako rin po kasi yung kalaban ko. So, hindi ko po yung kalaban ko. Na, hindi okay lang yan. Parang naglalaban yung dalawang thoughts ko. So, ang goal ko po is ma-validate naman po yung sarili ko. Just like how I validate other people's feelings. Like, gusto ko rin maranasan na kung paano ako mag-care, makinig, maintain ko sa ibang tao. Yun yung goal ko, naintindihan ko rin yung sarili ko. Pakinggan ko rin yung sinasabi ng sarili ko. Hindi lang yung negative ko, yung mga positive things na gusto ko marinig din. Lynette. And yung goal ko po, after the session is, adapt yung mga positive na open analysis. Is yung sabi ko. Ayun, adapt yung mga positive na open analysis.
will do our best to, to achieve that goal. Okay? Sige. Tingin na si John. Pili mo ba ikaw na? Ikaw na ba? Sige. Ano po? John. Yung session po, mas naiintindihan ko po siya. Hindi ko pala dapat itago yung mga problema. Kailangan po lagi mag-open. Kasi kung di po ako lumalapit sa mama ko po ang problema, pinikip ko po siya. Sinasarili ko lang po. Pero naiintindihan ko po siya na kailangan po pala hindi idamay rin ko si mama na ano po, parang siya po yung lalapitan ko pag magkakaroon. Ano yung goal? Dun sa session yung ginagawa natin, bago, excuse me, pag natapos na yung sessions natin, ano yung gusto mong ma-achieve para sa sarili mo? Dun sa ginagawa natin na yung concept. Sige, babalikan kita na. No pressure. Sige. Sa akin po, ang pinaka-goal ko, bakit rin ako, gusto ko rin umatin sa una, knowledge. Gusto ko matutunan ano bang meron, ano bang nangyayari. Baka pwede ko siya gamitin. Yan. Gawin din sa ibang mga friends. Makatulong lang. Pangalawa, kung ano yung nararamdaman ko ngayon, gusto ko maging. Gusto ko mawala. Makayanan. Baka kasi sa akin lang. Iisip ko, okay ako yun, kaya ko na. Baka ganun eh. And then, pinaka-ano ko talaga is totally new sa mga nangyari sa in the past months, days na nangyari sa akin. Gusto kong okay na ako. Bumalik ako doon sa dati. Okay na talaga. Kaya. Healing, no? Knowledge, there will be a psychoeducation here, and then healing, moving forward, and application and coping. Explore natin yung mga coping mechanisms natin, tsaka explore natin kung ano yung mga healthy practices and exercises to cope with this mga. Maraming pa tayong pag-uusapan sa susunod. Okay? John, ready ka na? Goal. Anong goal? Ano po, iba po nagkakaproblema po. Si mama rin po kasi nagkakaproblema. Wala ko nang tumutulong sa kanya. Na ako, gusto ko naman, ako naman po yung sa kanya. Kung ano po yung mga narinig ko po, na dapat ano lang po sa isip para pag may nangangailangan naman po ng tulong ko, ako naman po yung nagkakaproblema. So, at the end of this session, gusto mo maging able ka din na tumulong pag-ano na nararamdaman ng iba. Okay, so, paying forward, no? Okay, that's good. So, for now, di ba meron tayong mga minsan pag ganyan yung nararamdaman natin, kasunod na yan, mabulat din. Di ba? Tapos, may time na katulad ng nararamdaman niya, tsaka niya, nagkakaroon ng emotional dysregulation, hindi na nakontrol yung emotion, no? Pwedeng galit, pwedeng sobrang takot, pwedeng heightened yung emotions, hindi makontrol. Diba? So, alam niyo ba yung deep breathing, yung breathing exercises, diba? Yung hingang malalim. So, we can do that, okay? Let's try to do it. Pero, right now, kasi, pinapagawa sa atin most of the time is, sige, hinga ka. Inhale. Hold it. And then exhale. Diba? So, I'm gonna teach you another technique. Yung, hindi masyadong, lalo na kung hindi natin alam kung saan tayo dadatna nung ganung pakiramdam, eh, diba? Minsan, kahit nasa biyahe ka, nasa labas ka na naman makita ka sa jeep na, ganun ka. Sige. This is I call this call me breathing. So I'm using this. My hand like that. So kahit nasan ako, kahit nakaupo yung ganyan, tapos nakakapit ako parang anxiety at nakakuha. Kasi may nakita akong trigger, ganyan, diba? So
So what I will do, I will do deep breathing. So gagawin ko, lalagay ko to sa ilong ko. Isa. Yung tap ko. Hihinga ako na malalim. Hold ko siya. Hawak ko itong isa. Lalabas ko naman dito. Hihinga ulit ako. Nakuha niyo kung paano siya gawin. So, sarado dito. Inhale. Exhale sa kabila. Inhale. Exhale. Nakuha ba? So, I'm doing it a number of times until I feel better. Diba? Sabi nila, do it 5 times. Ako hindi. As long as I need it, I'm doing it. So, kasi minsan ganun eh. Minsan kahit sa, kahit sa klase namin, kahit online, nakakaramdam ako ng ganun. Lalo na yung pinag-aaralan namin, oh, this is my trigger. So, gaganyan lang ako. So, you can do that. That's one exercise na take home nyo ngayon. Yung discrete na deep breathing, diba? Medyo cute mo. So again, everybody is understood today. Everybody is, hopefully will be able to express what they can express for the day. And there's some other days to do this, not to this self-expression. I am glad that you came forward first to help yourself. Okay, that's the main goal naman talaga. Well, kami as a practitioner, that's our main goal. It's not just, to have a job. Doing this kind of thing is, it's a virtue also. Kasi it's not that easy, but then again, the goal is to help. Lalo na ngayon, diba? So if you will be able to do this also and you process yourself someday, you can like hold this experience. You'll be able to pay it forward. Diba? Ganun naman eh. Lahat naman tayo, we have something to share. Diba? Meron tayong sinishare na masakit. Meron din tayong sinishare na masaya. No, meron tayong kukuhain. Meron din tayong ibabalik. Kasi it's life. Diba? Sabi nga nila, okay, minor setback, major comeback. Diba? So, ayun. So, just keep in mind na whatever it is that you feel, you need to acknowledge it first. Okay? And then, it is better if we can name our triggers na, oh, ito yung naramdaman ko. Kinibahan ako. Kasi yun. Oh, that's my trigger. Diba? So, the next time, we learn how to manage it. Hoy, ayan na yung trigger ko. Wait lang, I prepare myself. Kaya, wait lang. Siguro, hindi pa ako ready. Papahangin mo na sa labas. Okay. So, our next session will be, diba? Again, next Wednesday. Next Wednesday. So, alam mo, we can also do this dun sa Patibot. And if you can, if you think that this will be helpful also to others, invite someone. Kasi, yeah, pwede pa tatlo pa. It's okay lang. I'll just, before the session starts, I will, put them to speed para makahabol sila dun sa, dun sa susunod natin na session. Because this is our first phase. There's second, third, fourth, and fifth. Actually, I already prepared 5. But we'll see. Kasi it really depends on how much we need it and how much we need to, do this to process our concerns. Alright? So, thank you. And, ayun, see you again next week.
Ha? Okay. Thank you po. Oh, galaw-galaw na.